Paalam aking mahal, Part 5. Kay bilis ng panahon, ani Franco kay Aiza. Parang kailan lang tayo unang nagkatagpo dito sa Hotel Dumagol. Ngayon ay 3 na ang anak natin. Oo nga, akalain ba naman na sa loob ng 6 na taon nating pagsasama bilang mag-asawa ay pagkakalooban agad tayo ng may kapal ng 3 malulusog at magagandang supling. Nakangiti namang tugon ni Aiza na bagaman at sa simpleng puok na nirahan ay hindi pa rin kumukupas ang taglay na kagandahan. Nang mga sandaling iyon, nasa Hotel Dumagol ang mag-asawa. 6th wedding anniversary nila. Akala ni Aiza ay kung bakit sila ipinatawag kahapon ng kanilang ninang Melinda. Ipinasama pa sa kanila ang 3 bata. Iyon pala, sasabihin nito ang surprise anniversary gift sa kanila. 2 nights and 2 days stay sa Hotel Dumagol. All expenses paid, maging ang pamasahin nila mula Puerto Montera hanggang Tarhata at mula Tarhata hanggang Kapitolyo ng Dumagol ay sagot ng mabait nilang ninang. Para na rin daw yung second honeymoon nila. Gusto rin ni Aiza pero ang 3 bata agad ang kanyang naalala na hindi naman pala nila dapat problemahin. Paano'y sadya palang ipaiiwan nito sa kanila ang kanilang mga anak sa bahay nito. Wala talaga silang iintindihin kung hindi ang kanilang mga sarili. Feeling ko tuloy ngayon dalaga at binata na naman tayo, wika ni Aiza. Kaya nga, sasamantalahin ko na. Pagbalik kasi natin ng Puerto Montera, 3 na namang chikiting ang kahati ko sa atensyon mo. Ani Frances. Huwag mong sabihin nagsisilos ka na naman ng iyong mga anak. Hindi naman sa ganon. Kaya lang syempre, hinahanap-hanap ko yung mga sandaling gaya nito. Ikaw lang at ako. Sa bahay nga naman nila, hindi na nila magawa ang dati. Minsan, nakaamba pa lang si Francis na hahalikan si Aiza. Iyak na ang bunso nila. O di kaya naman, sisigaw ang pangalawa nitong anak. At sumunod na naman si Francesca, ang panganay nila. Kaya pala, ganun, nagkukurutan ang dalawa. Masyado talagang maligalig ang ating 3 Maria. Nagtatawang sabi ni Frances habang naalala ang kakulitan ng mga anak nila. Di ngayon, very proud ka pa sa pagsasabing 3 Maria. Dati gustong-gusto mo anak na lalaki, sumbat ni Aiza. Gusto ko pa rin naman hanggang ngayon. Bueno, sino nga ang makapagsasabi? Kumindat-kindat pa si Frances. Baka makatiyempo tayo rito sa Hotel Dumagol kapag nagkataon. Walang katapusang pasasalamat ko kay Ninang Melinda. Pagkuwan ay tinitigan nito si Aiza. Talaga bang hindi ka nagsisisi sa pagpapakasal sa akin? Naman, Frances, ano bang tanong yan? Sita rito ni Aiza. Kasi naman, kamakailan lang nagpunta ulit rito sina Marga at ang mga kaibigan mong modelo, pati na rin si JC na mukhang mas lalong yumaman. Mas lalong yumaman? Baka kamo lalong yumabang. Ibig mong sabihin, wala ka talagang pagsisisi at hindi siya ang inibig mo? At ano naman ang ipagsisisi ko, Frances? Ayoko ng ganyang usapan ha. Naramdaman ko kasing karamihan sa kanila ay lihim na nagtatawa sa iyo. Para bang sinasabi nila na ang ginawa mong pagpapakasal sa akin at paninirahan sa Puerto Montera ay isang malaking kahangalan. Naramdaman ko rin yun, lalo na kay Barbara at kay Jaya. Pero pabayaan mo lang sila. Kung meron mang hangal, sila yon. Bakit kamo?
Hanggang ngayon kasi ay alipin sila ng mentalidad na higit na mas mahalaga ang material na bagay kaysa ano paman. Kaya naman tingnan mo, inggitan sila ng inggitan. Samantalang ako, ang sarap-sarap ng buhay ko sa piling mo at sa piling ng ating mga anak. Lantay na ngiti, ipakita ni Azza. Pero ano nga ba raw ang tunay na dahilan at ng ibang bansa ang iyong kapatid? Ewan ko kung dahil sa galit sa akin o ano. Hindi mo kasi alam, mismong ako. Hindi ko kabisado si Ate Jane. Masyado kasi iyong malihim kaya masyado ring mahiwaga ang dating. Kung nasa poder ka niya, tiyak na kasama ka niya sa pangibang bansa. Hindi ko na kailangan ang mangibang bansa, tiyak na sagot ni Azza. Kontento ka na talaga sa piling ko at sa pag-ibig mo. Napangiti si Francis, ngiting medyo pilyo. O ano na naman ang ibig sabihin ng ngiting niyan? Ano pa? Di simulan na ulit natin. Ikaw talaga, walang kasawa-sawa, nagtatawang sagot ni Azza. Sabi ko naman sa iyo, ikaw ang hinding-hindi ko pagsasawaan. Pixman, kahit nga maputi ng buhok ko, ikaw pa rin ang tiil ko. Lalong natawa si Azza sa teenage na lingwaheng ginamit ng asawa. Ngunit ang tawa niya ay naputol ng silyuhan iyon ni Frances ng mainit na halik. Ang kanilang pag-ibig parang alak habang tumatagal lalong tumatamis. Sa mga sandaling iyon, nasa Paris si Jane. Nasa harapan siya ng isa sa mga landmark sa bansang iyon. Actually, hindi iyon ang kauna-unahang pagtungo ni Jane sa lungsod na iyon na tinatawag ding City of Life. Sa katunayan, isa iyon sa mga paborito niyang lugar. Bukod kasi sa maganda at malinis, everything is elegant. Idagdag pang nasa garment business siya. Kailangan kahit paano ay aware siya sa latest fashion, bagaman at hindi niya ina-apply para sa kanyang sarili. Di kasi ang Paris yata ay ang World Fashion Center. Karamihan sa mga mamusong designer ay sa lungsod na iyon matatagpuan. Nang ipinasyan niyang mag-around the world, ang Paris ang unang pinuntahan ni Jane at ngayong nagbabalak na siyang magbalik ng Pilipinas, muli niya iyong binabalikan. Pagsasawain muna niya ang sarili sa kagandahan noon. Nang sumunod na araw, maraming pinamili si Jane, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para pasalubong na rin sa mga taong malalapit sa kanya, lalong-lalo na kay Emma. Parang sa itinuturing na kaibigang matalik. Maaga siyang nakarating sa tinutuluyang hotel ng araw niyon. May ilang sandali na siyang nakahiga sa kanyang kama nang maisipan niyang ang bumangon at humarap sa tukador. Doon, matagal niyang pinagmasdan ang kanyang sarili. Hindi na nga siya bumabata. Katunayan, may nakukuha na siyang puting buhok sa sarili. Siguro, kung hindi pa siya ganoong kaalaga sa katawan, baka lalong sabihing may edad na siya. Matandang dalaga, walang duda. Kasama na nga siya sa ganoong kategorya. Hindi niya nais na maging matandang dalaga, pero marahil ay doon talaga siya nabibilang sa ganoong kategorya. Ano pa nga ba ang maaasahan sa isang babaeng ang tanging minamahal at pinahalagahan ay ang sarili? Gayunman, ang katagang iyon ay masakit sa pandinig. Matandang dalaga. No, hindi pa ako isang matandang dalaga, pagtutol niya. Kasunod noon, hinubad niya
ang suot-suot na salaming degrado at muling pinakatitigan ang mukha. Nagsisimula nang magkaroon ng kulubot. Kinuha niya ang kanyang make-up kit. Dati na siyang naglalagay ng make-up, pero light na light lang. Maging ang lipstick na kanyang ginagamit ay halos kasing kulay lang ng kanyang labi, kaya hindi mo mapapansin. She'll try to experiment. Naglagay siya ng foundation. Ginuhitan rin niya ng eyebrow pencil ang magkabila niyang kilay. Ang talukap ng mata ay pinahiran niya ng eyeshadow na kulay green. For her lips, isang kulay bloody red na lipstick ang kanyang ginamit. Pati blush on sa magkabilang pisngi. Higit na makapal ang inilagay niya kaysa dati. Ang huli niyang ginawa, inilugay niya ang kanyang nakapusod na buhok. Muli siyang tumingin sa harap na tukador. My God, ako nga ba ito? Mismong siya halos hindi niya nakilala ang sarili. Bumabata yata siya ng 10 taon sa ayos na iyon. Naisipan niya ang medyo sexy dress na ipapasalubong sana niya kay Fides. Nagtukso siyang kunin iyon at isuot. Lalo siyang namangha sa nakitang refleksyon sa salamin. Ang bata-bata niyang tingnan, ang ganda-ganda. Noon lang niya naisip, kay laking panahon nga pala ang kanyang sinayang. Kung noon pa sana ay naging matapang siya sa pagtatatransform sa sarili. Kaso, kay laki ng puwersa sa kanya ng yumaong ina. Mana iyon sa kanyang lola numero 1 konserbatibo. Kaya naman, pati siya ay pinalaki noon na ganoong paraan. Ang totoo, noon pa man ay tumututol na ang kanyang kalooban, ngunit ano ang kanyang magagawa? Hindi niya pwedeng suwayin ang ina na siyang nagdidesisyon maging ang ayos ng buhok niya. Higit na mapalad si Azza, bagaman at nakuha niya ang pagiging overprotective ng kanilang mama. Naging open naman siya sa personalidad na nais hubugin ni Azza para sa sarili. Pinabayaan niya ang bunsong kapatid sa kasuotang nais. Ang mga isinusuot ni Azza at ng mga kaibigan nito ay gusto niya at labis niyang kinagigiliwan. Kung pwede nga lang, sunugin niya ang mga estilo ng damit na ipinamulat sa kanya ng magulang at palitan ang mga iyon ng ganoon. Pero mismong siya ay nahiya sa kanyang sarili. Pakiramdam kasi niya kapag nagbagong anyo siya ay pag-uusapan siya at pagtatawanan ng mga taong nakasanayan na siyang makita sa ganoong hitsura. Dumating tuloy siya sa edad na iyon na animo nakakahon. Ang palaging iniisip ay ang sasabihin ng tao. Ngayon tuloy, siya ang nag-suffer. Muli siyang sumulyap sa tukador. Noon niya tila narinig na nagsasalita ang sarili. Ano pa ang hinihintay mo, Jane? Huwag kang ipokrita. Habang may panahon pa, kumilos ka. Hubarin mo ang suot mong maskara. Do what you want. Let people talk. Hindi kanila mapapaligaya. Oo nga naman, gaya na lang ng pagtanggap sana niya sa pag-ibig ni Melchor sa takot niya sa sasabihin ng tao. Tuluyan niya iyong nilayuan. Kumusta na kaya siya ngayon? Naghihintay pa rin kaya siya sa aking pagbabalik? Kung magkaganoon nga, siguro ay hindi na niya magagawang tanggihan ang binata o mas angkop sasabihing matandang binata. They also deserve to be happy. Kaya naman, nang dumating na ang sandali ng pagbabalik niya sa Pilipinas, nasa dibdib niya ang malaking pag-asam na sana ay magkaroon pa ng puwang sa kanya ang kaligayahan. Ayaw na niyang mag-isa pa.
Ayaw na niyang mangulila pa, ngunit talaga yatang ibang klaseng magbiro ang tadhana. Nasa airport pa lang siya, nagkaharap na sila ni Melchor. Jean? Tila hindi nito makapaniwalang usal sa pangalan niya nang makita rin siya. Melchor? Ako nga. Ngayon ka lang dumating after all those years? Tanong nito. Oo, tugon niyang nais lumundag ang puso. Nang may narinig siyang tinig. Oh, darling, you're there lang pala. Dumating na ba ang mga guests natin? Kunot noong napatingin siya sa babaeng lumapit kay Melchor. Hindi iyon gaanong kagandahan, ngunit posteryosa naman at talagang presentable. Pero hindi iyon ang gaanong nakatawag sa kanya ng pansin, kung hindi ang word of endearment na kanyang narinig. Hindi pa, postpone ang arrival nila ng 2 hours, tugon ni Melchor dito. Alam ng lalaki kahit hindi siya nagsasalita, nagtatanong ang kanyang mga mata. Jean, nais ko nga palang ipakilala sa iyo ang aking asawa, si Natasha. Asawa? Nag-aasawa ka na? Tumango si Melchor. Ikinalawit ni Natasha ang kamay sa braso ni Melchor at masuyong nagsalita. Darling, why don't you invite her on Sunday? Yes. Sa Sunday nga pala, birthday ng anak namin. 3 years old na siya. Wika ng lalaki. Well, send you the invitation. Ani Natasha. Please, do come. Dagdag pa. Titingnan ko. Tanging niyang naisagot pagkatapos nagmamadali na siyang humakbang palayo sa mag-asawa. Bakit nga ba? Ipapakita pa niya kay Melchor ang luha ng panghihinayang. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 6 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at mag-subscribe at click the bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.